Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang posibilidad na maabot ni Pi Network ang presyo na $1. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Si Pi Network na matagal-tagal na rin nating hinihintay na malista sa mga major exchange at magkaroon ng mas solid na use case ay ngayon ay tila muling nag-iingay dito sa crypto space. Pero teka lang, ano ba ang dahilan ng biglaang pagtaas ni Picoin nitong mga nakaraang araw? At bakit may mga nagsasabing si Bitcoin ang may hawak sa susi kung aabot nga ba itong si Picoin sa $1 or hindi? Kaya ayan, kung isa ko po sa mga Pinoy crypto trader o investor ni Picoin na nag-aabang kung kailan ba talaga kikita ayan or aangat itong si Picoin, o kung isa po tayo sa mga matagal nang nagmimina sa app, yan, siguraduhin po natin na tapusin natin ang video na ito. Dahil hindi lang po tayo basta mag-a-update sa kanyang presyo dito. Bibigyan na rin natin ng malalim na paliwanag kung bakit, kung paano po nagkakaroon ng ugnayan itong si Picoin at saka si Bitcoin. Yan, na maliban po dyan ay ang mga technical indicators na kailangan nating bantayan at syempre ang epekto nito para sa atin bilang mga Picoin investor dito sa Pilipinas. Kaya yan, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin kung paano po umangat itong si Picoin nitong weekend. Yan, itong nakarang weekend, isa po si Picoin sa mga pinaka-nanguna sa mga altcoins sa pag-angat ng presyo. Mula po sa dating presyo nito na nasa 0.54 lamang, bigla itong nag-surge paakyat sa presyong 0.78. O katumbas po yan ng 43% na pagtaas. Kaya grabe, di ba? Pero hindi ito basta-basta nangyari. May malaking dahilan kung bakit biglang naging bullish ang market. At ito po ay dahil kay Bitcoin, kung saan ay umakyat po kasi ang kanyang presyo sa $85,000. Yan, bukod pa rito ang desisyon ni US President Donald Trump na i-delay ang bagong trade tariff sa loob ng 90 days ay nagdala ng positive sentiment sa market. Ibig sabihin ay mas dumami po ang pera na pumapasok mula sa mga retail investors. At isa po si Picoin sa mga pinaka nakinabang sa pagkakataong ito. Pero tandaan po natin, pagkatapos po ng kasayahan ay may mga konting paglamig. Dahil po sa muling pagtaas ng tensyon sa trade war sa pagitan ng United States at ang China, bumaba rin ang presyo ni Bitcoin at ni Picoin. Si Bitcoin ay bumaba po sa presyong $83,500 at si Picoin naman ay nagkaroon ng correction pabalik sa presyong 0.61. Ngayon is bakit po konektado ang galaw ni Picoin kay Bitcoin? Yan, magandang tanong ito. Hindi lang si Picoin, kundi halos lahat ng altcoins ay sumusunod sa galaw ni Bitcoin. Pero sa kaso po ni Picoin ay mas matindi ang epekto nito. At bakit? Una po sa lahat, si Picoin ay wala po sa major exchanges gaya ni Binance. O kahit na 86% ng community ay bumoto na gustong makita si Picoin dito kay Binance, hindi pa rin ito nalilista. Dahil dito ay wala pong masyadong liquidity o galaw ng pera sa market para kay Picoin. Kaya mas madali po siyang maapektuhan ng panic selling o hype buying. Ang tawag dito ay volatility. At si Picoin ay isa po sa mga pinaka-high na volatility sa ngayon. Pangalawa, wala pa rin tayong matibay na use case o application kung saan pwedeng gamitin si Picoin ng malawakan. Kaya ang presyo po niya ay nakadepende pa rin sa espekulasyon at sa galaw ng mas malalaking coins gaya ni Bitcoin. Kapag tumataas si Bitcoin, madalas sumasabay ang mga altcoins. Pero sa sobrang sensitibo or pagkasensitibo nitong si Picoin, sobrang lakas din ang galaw nito pataas man o pababa. Ngayon is ito po yung pinakamalaking tanong na gusto nating malaman dito. Aabot ba talaga sa presyong $1 itong si Picoin ngayong linggo na ito? Ayan. Sa technical analysis, may sinasabi tayong chart pattern na tinatawag na descending channel. Yan, nakikita po natin dito sa chart na ito. Isa po itong daily chart time frame ng Pi USDT na trading pair.
Yan, at nakikita po natin dito sa chart ang descending channel pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Yan, matagal na pong nasa loob ng pattern na ito, itong si PiCoin mula pa noong buwan ng February na parang kulungan ng kanyang, parang nakulong yung kanyang presyo rito. Pero nitong nakaraan ay nabasag na ang channel na ito. Ibig sabihin ay may bagong pagkakataon para tumaas ang presyo. Sabi ng ilang analyst, kung tuloy-tuloy ang breakout, may posibilidad na umabot si PiCoin sa presyong $1. Ibig sabihin, mga 60% po yan na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo nito. Pero, wag po muna tayo magdiwang. Ayon po sa mga indicators, gaya po ng RSI o Relative Strength Index, nasa bearish territory pa rin si Pi. Yan, or PiCoin. Sapagkat ang RSI ay nasa level 40, kung saan ay nagpapahiwatig na malakas pa rin ang selling pressure. Yan, tingnan po natin kung meron po silang chart dito kay, yan, wala tayong chart kay RSI. Maliban po kay RSI ay ang MACD indicator. Yan, bagamat hindi pa tuluyang bumabagsak, ito po ay nagpapakita na humihina na po ang momentum. Kung hindi po hindi po siya manatili sa tinatawag na support level, pwedeng bumalik si PiCoin sa mas mababang presyo. Yan, sa madaling salita ay kung magpapatuloy po ang pagbaba ni Bitcoin, posibleng madamay na rin si PiCoin at bumalik ito sa presyo na 0.50 o baka mas mababa pa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubaybay dito kay Pi Network, ito ay isang paalala na huwag puro hype ang pagbabasihan natin sa ating pag-i-invest. Oo, exciting na makita si PiCoin na tumaas ng 43% sa loob lamang ng isang linggo. Pero sa parehong bilis, pwede rin itong bumagsak kung hindi magiging solid ang support ng market. Kung isa po tayo sa mga matagal nang nagmimina dito kay PiCoin sa ating cellphone, siguraduhin po natin na pag-aralan po natin ang galaw ng market at huwag po tayong magpapadala sa ating emosyon. Tandaan natin, kahit may potential itong si PiCoin, wala pa rin po siyang established exchange listing or real world utility sa ngayon. At para po sa mga traders, mahalaga na gamitin ang tamang technical indicators tulad po ng RSI at saka MACD para malaman natin kung kailan magandang pumasok at lumabas sa market. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay isa po sa mga pinaka-intriguing na crypto projects dito sa panahon natin ngayon. Hindi lang po dahil sa libre itong minahin sa ating cellphone, kundi dahil po sa lakas ng community support nito. Pero hindi po sapat ang hype. Ang tunay na value ng isang crypto ay makikita po natin sa kanyang use case, adoption at kung paano po ito tinatanggap ng mga businesses at mga tao sa totoong buhay. Kaya kung tatanungin mo ako kung aabot ba si PiCoin sa presyong $1, ang sagot ko ay posible pero hindi pa ngayon. Kailangan po muna nitong mapatunayan ang kanyang sarili sa mga susunod na buwan. At higit po sa lahat, kailangan nitong makapasok sa mga major exchanges gaya ni Binance para magkaroon po ito ng tunay na liquidity at saka market trust. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy, magandang pagkakataon po ito para matuto ng tamang diskarte sa crypto. Huwag lamang po tayong umasa sa balita or hype. Gumamit po tayo ng analysis, magplano at unahin ang risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.